Hindi sapat ang pagpapasalamat sa kura, kaya humiling ng sakripisyo kay Huli. Dahilan upang layuan at iwasan ni Huli ang kura. Pinahahalik siya ng kamay ng kura, tinatapik ang kanyang mga pisngi, binibiro, kinikindatan at kinatutuwaan. Ang kura rin ang may kasalanan sa pamamalo sa mga binatang nanliligaw sa dalaga. Maraming mga malasyoso ang nagbubulungan tungkol sa dalaga. Ano ba yan? Napakalandi naman ang babae niya. Oo nga, ano ba yun? Oo nga, tignan mo siya. Grabe. Kung gugustuhin lang niyo, mapapalaya naman niya si Kabesang Tales. Tama ka. Nakauwi na siya. Malungkot at kung saan-saan napapatingin. Lubos na nagbago na siya. Walang sigla, walang saya, at hindi na ngumiti kailan pa. Di na rin siya gaano nagsasalita at nahihiya sa sariling pagmumuka. Isang araw, may nakakita sa kanyang may malaking dumi ng uling sa kanyang noo. Dati na may napakalinis niya. Mana Bali, ang mga nagpapakamatay po ba yung napupunta sa impyerno? Aba, natural. Sa pagkakakulong ni Basilio, ang kanyang mga kamag-anak ay nagplano ng iba't ibang sakripisyo para maligtas ang binata. Ngunit 30 piso lamang ang kanilang naipon. Si Hermana Bali naman, karaniwan ang parating may mas magandang plano. Ang kailangan natin ay makakuha ng payo galing sa clerk sa bayan. Dati nga, ang clerk o manunulat sa bayan o scribe of tribunal ay parang Delphic oracle na sa mga sinaunang Griego. Bigyan lang natin ng isang real at sigarilyo at sasabihin na niya lahat ng batas hanggang sa sumabog ang utak mo. Kung may piso ka, ililigtas ka niya kahit nasa piit ka pa ng kamatayan. Noon, ang kaibigan kong si Simon ay nakulong at naparusahan dahil sa hindi makapagbigay ng ebidensya tungkol sa karating. Aba, sa 2 kalahating real at sa 1 tuhok ng bawang ay napalaya siya sa tulong noong eskribyante. At nakita ko talagang hindi na halos makalakad si Simon at kinailangan magpahinga ng 1 buwan. Ay! Humantong sa pagkabulok ng kanyang laman kaya niya ikinimatay. Tinanggap nila ang payo ng matanda at siya mismo ang nakipag-usap. Binigyan naman siya ni Huli ng 4 na real at dinagdagan ng mahabang hiwa ng venison o laman ng usa na nakuha ng kanyang lolo. Kung kahit man lang nasa kapital siya, edi Para lang masabi na wari makapangyarihan nga, tinanggap pa rin ang bayad. pero may mapapayo ako sa'yo. Isama mo si Huli at pumunta kayo sa hukom pamayapa. Ngunit kailangan talagang kasama si Huli. Ang hukom pamayapa ay mahirap kausapin. Baka kung makita niya si Huli, ay di siya masyadong magaspang at mapayuhan sila. Nakinig ang hukom kay Hermana Bali, pero nagnanakaw rin ng tingin sa dalaga paminsan-minsan. Si Padre Camora lang makakatulong sa inyo. Siya lang ang makapagliligtas kay Basilio. Kung sakaling tulungan niya kayo, kailangan personal mong kausapin ng kura. Alam mo kung gaano kalakas ang kanyang impluensya. Napalayan niyang yung lolo. Kaya niyang ipatapon ng bagong silang na bata o iligtas sa kamatayan ng taong ang silo ay nasa leeg na.
Susundin namin ang inyong payo. Tinanggap ng matanda ang payo ng para bang nabasa sa isang nobena ito at handa nang ihatid sa kumbento ang dalaga. Pero umiling si Huli. Ayaw niyang pumunta sa kumbento. Nahulaan ng Hermana kung bakit. Mahilig kasi ang kura sa mga dalaga. Wala kang dapat ikatakot kung kasama ako sa'yo. Di mo ba nabasa sa aklat ni Tandang Basyo na binigay sa iyo ng kura na ang mga dalaga ay dapat na pumunta sa kumbento kahit hindi alam ng mga matatanda para ikwento ang nangyari sa tahanan? Aba, may pahintulot yun ng arsobispo. Kung gusto nyo, kayong pumunta. Ang pakiusap ng isang magandang dalaga ay higit na mabisa sa pakiusap ng matanda. Ang langit ay higit na binubuhusan ng hamog ang mga bagong bulaklak kaysa sa mga lantana. Sinumbatan ang kaawa-awang dalaga ng kanyang mga kamag-anak na hindi naman alam ang nangyari sa pagitan nila ni Padre Camora. Ikaw, nasaan ka ni Padre Camora? Ikaw, na isang probinsyana? Oo nga, eh marami namang maganda, mayaman, at di kasal. Paano pag nabaril si Basilio? Hindi halos makatulog ang dalaga ng gabing yon. Mga panaginip, umot, at kinalaman sa kamatayan, iba'y madugo at madalas nagisingin siya ng malamig na pamamawis. May mga narinig siyang putok. Nakita raw niya ang ama. Nakikipaglaban sa kagubatan ng parang mabangis na hayop dahil di niya ito tinulungan makalaya.